Ako po si Eliseo Villapando at batang-bata. Ang edad ko po ay 78 years old lang. Ang wish ko po, sana umabot ako na 100, kaya bata pa. Kung ulubin po ng Panginoon. Ako po nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, ako po yung nasa Saudi at pinalad na makapagtrabaho doon. Bagamat hindi tuloy ang sinuwerte, pero maayos naman. Maayos ang aking naging trabaho. At sa katunayan, isang napakagandang patutuo, kahit grade 3 lang ang natapos ko, nakaarating ako ng abroad, nakasakay ako ng aeroplano. Sa dati, nung hindi pa nakakilala, nung bata-bata pa ako, takot na takot ako sa aeroplano. Yung umuugong lang dumadaan, may phobia ako, natatakot ako. Pero po rin, Panginoon, ako po yung nakasakay din sa jet, sa international flight. At noon pong ako ay nasa Saudi, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, wala naman akong masamang bisyo kundi sigarilyo at yung madyong. Yung madyong naman, hindi ako naglusugal ng malakasan. Yung 1 real, 2 real, 1 to lang ang laban namin sa madyong. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang aking dinaanan, may isang magandang pangyayari din kahit nga ako'y grade 3 lang. Pagdating ko doon, ako'y foreman agad ang naging designation sa trabaho, foreman agad, ship foreman. Kaya ako'y labis nagpasalamat sa Panginoon dahil sa kabila nung ako'y walang pinag-aralan, na posisyon ako doon sa hindi dapat. Sa aking kakayahan, hindi ako dapat doon. Sa aking edukasyon. Pero marunong ako sa technical. Bandang 1990s, may dumating na mga pastor doon na masipag mag-evangelize. At purihin ng Panginoon, ako yung inaakay nila, ako'y ayaw na ayaw talagang sumama. Talagang puwersahan yung pag-aya sa akin. Dahil noong time na yon, ako'y may sakit. Ako'y pabalik-balik sa ospital dahil may sakit akong hindi makaihi. Nabarahan yung pantog ko. At dugo-dugo na, yung fresh blood na yung iniihi ko, patak-patak. 6 na buwan akong pabalik-balik sa ospital, pero hindi makita ng doktor. Ang dami ng doktor na tumitingin sa akin, 6, mga espesyalista yun sa RKH, sa Alcard. At yun, minsan dumating yung time na inaaya nila ako sa Bible study. Bagamat ayaw ko sa pilitan, pero sumasama-sama ako. Nung dumating yung time na talagang hirap na ako, yung ipinag-pray ako ng pastor, pinatungan ako ng kamay sa ulo. Nung ako'y matapos may pag-pray, pag-uwi ko sa barracks ko, naramdaman ko yung ginawa. Nakaihi na ako ng maluwag hanggang sa tuloy-tuloy na normal na yung pag-ihi ko, puting-puti na, wala na yung dugo. Purihin ang Panginoon nung naramdaman, kasi nung pinatungan ako ng kamay, naramdaman ko parang may malamig na gumapang sa aking katawan. Siguro yung presensya yun ng Holy Spirit. Talagang yun, unti-unti naniwala ako na totoo ang Diyos na sinasabi nila. Yung Diyos na ipinapangaral nila, totoo. Kaya't ako'y naakay. Ako'y sumama na talaga sa kanila ng tuluyan. At purihin ang Panginoon sa aming pagsusumikasig doon na may spread ba yung gospel. Kahit nakakatakot talaga dahil bawal na bawal. Bawal na bawal doon ang mga mga klaseng religion na gathering. Pag kayo nahuli, kulong kayo tapos terminate. Pauwi na. Maraming na akong kasamahang nahuli at na-terminate. Purihin lang ang Panginoon dahil hindi ako kasama doon sa nahuli kasi may duty ako sa trabaho. Kasi nga, yung trabaho namin shifting.
kahit Biyernes tuloy-tuloy. Rotation lang para makapag-day off. Yung mga leader lang ang ikinulong muna na 3 buwan yata o 6 na buwan. Saka pinauwi. Yun, gano'n ang pangyayari nung. Kaya nakakatakot talaga. Pero sa kabila ng gano'ng pangyayari, marami pa rin talagang malalakas ang loob. Kasi udyok siguro ng Holy Spirit, marami talagang nagsisikap na ipahayag ang salita ng Diyos. Mas madali doon ang mag-encourage ng mag-akay ba ng mga kaluluwa kaysa dito. Kasi purihin ang Panginoon at nung ako'y medyo lumalago-lago na, yung mga kasama ko sa trabaho, mga tauhan ko, sabihin natin mga tauhan, yung mga Pilipino, purihin ang Panginoon, marami akong naakay. Siguro, mga 8 sila. At yung isa nga pastor, yung isa nga ngayon pastor na sa Gumaok, inakay ko lang. Pero ngayong pastor na napakainit. Purihin ang Panginoon. At marami pang iba talagang active siya, hanggang ngayon active pa sa gawain. Yung isa, yung leader naman siya, church leader sa Liliw, Laguna. Kaya ako tuwan-tuwa na naakay ko sila na sa tulong ng prayer at saka yung pang-evangelize nga. Napakahirap mag-evangelize dahil maraming pilosopo. Purihin ang Panginoon sa tiyaga, panalangin, prayer and fasting. Naku, naakay ko rin. At ang naging trabaho naman niya sa church, driver siya, ng mga taga-sundo ng mga gustong pumatin. Kaya purihin ang Panginoon at madali silang naakay. Pero pag uuwi ko dito sa Pilipinas, noong 1994 na ata yun, ako'y nakaranas ng napakabigat na problema. Talagang napakalaking problema pagdating ko sa bahay. Kasi hindi ko alam na gano'n ang nangyari sa asawa ko. Nagkaroon siya ng napakaraming utang na halos magpapakamatay na. Kaya ako napauwi nung panahong yon dahil nagsumulat sa akin yung kaibigan niya, kumare niya. At sabi sa akin, Paring Eli, umuwi ka muna at ayusin mo muna si Maring Berje dahil may malaking problema. Palaging balak talagang magpakamatay na nung asawa ko. Pagdating ko, hagulgol at yung mga bata ako'y awang-awa. At ang papayat ng mga anak ko dahil hindi na nakakakain. Yung pagdadating ng pirang pinapadala ko, hindi naman niya sinasabi sa akin na gano'n ang nangyari sa kanya eh. Basta ang lagi lang niya sinasabi sa sulat, sa mga tawag, sa telepono. Dagdagan ko yung padala, dagdagan. Gano'n lang ng gano'n. Pero hindi niya sinabing malaki na yung problema niya. At yun nga, nung dumating na yung time na gusto na niyang magpakamatay, dahil hindi na kaya surbahin. Yun, pagdating ko, araw-araw, alas 4 pa ng umaga may kakadok na, maniningil. Walang tigil yun hanggang sa alas 8. Sa dami ng pinagkakautangan, 30,000, 20,000, 40,000. Napakarami, walang tigil. Sunod-sunod. Yun pala, kaya nagkaganon yung mga anak ko hindi na nakakakain halos, na nangayayat talaga ang papayat ng mga bata. Pagdadating ng pira, pinapadala ko sila, nakaabang na, alam na nila kung anong araw dadating at nakaabang na. Sila agaw-agawan na. Hati-hati na lang sila, hindi na nabibigyan natitira ng pira yung asawa ko. Kaya ako'y talagang nalungkot noon at yun, dahil sa bigat ng problema, alam niyo pagka nasa abroad ka, marami kang kasamang mga Pilipino, maraming ipapadala sa iyo mga kung ano-ano, ipapahatid sa kanila. Ako habang naghahatid ng mga padala nung time na pag-uwi ko, hindi ko mapigilan minsan na ako'y maiyak. Kahit nasa jeep ako talagang naiyak ako.
Minsan kumakain ako sa pansiteria doon sa may COD sa Cubao. Bigla ako naiyak. Talagang iyak ako dahil naalala ko yung awa ko doon sa mga bata. Ba't ka ako nangyari yun sa amin gano'n? Hindi ko kaya rin. Hindi ko kaya. Talagang, pero nung time na yon, nung dumating na yon, hindi pa ako baptized noon. At purihin ng Panginoon, noon ako nag-decide na magpabaptize. Nung naranasan ko yung baptisin, alas 12 ng madaling araw, December yun, magpapasko ang lamig. Pero tiniis ko yung lamig. Pero nung mabaptisman ako, naramdaman ko yung lakas ng loob. Talagang naramdaman ko yung power ng Holy Spirit na tinulungan ako talaga. Pag uwi ko kinabukasan, malakas na ang loob ko. Pag may naniningil, sila pa ang pinapagalitan ko. Bakit ka ako kayo pautang ng pautang sa asawa ko at hindi nyo sinisiyasat muna kung kaya pa ba niyang bayaran? Ba't kayo ganon? Ay, tingnan nyo ako, anong nangyari sa mga anak ko? Ang papayat. Halos walang makakain nila. Agaw pala ninyo yung mga pagkain nila. Yun, sa purihin ng Panginoon. Na yung habang nandun ako, mayroon pang isang maniningil na kumaladkad sa asawa ko, dinadalhin sa munisipyo. Pagtalikod nila, nagpray ako nang nagpray sa Panginoon. Purihin ng Panginoon, hindi na nakapasok sa munisipyo, bumalik na. Balik na lang tayo, sabi nung nagkaladkad sa asawa ko. Huwag na lang natin ituloy ng complaint. Kaya purihin ang Panginoon, talagang kumilos ang Panginoon sa buhay ko. At yun, nung pagbalik ko sa Saudi, nung tapos na yung vacation ko, ang ginawa ko na talaga doon, nag-prayer and fasting na ako. At talagang ikinasout ko yung demonic spirit na umalipin sa asawa ko. At yung mga nagpautang. Purihin ang Panginoon, lahat ng utang, wala nang naningil. Napakadakila talaga ang Panginoon dahil hindi nila rin kami tuluyang pinabayaan. Bagamat pagsubok yun, dumating na yon, ang lahat ay nalampasan. Minamahal mo na yung laki ng utang, nasa mahigit kalahating milyon. 3 lote yung nawala. Dahil sa mga tubo ng utang ng misis ko, ang una munang nasangla yung titulo ng bahay at lote namin. 60,000 lang kasi nagkasakit yung biyanan ko 60,000 na may tubo. Yung tubong yun, lumaki na lumaki, hindi na bayaran ng asawa ko. Hanggang sa dumami na yung utang niya, dumami. At pagka ganoon, bumigat yung problema, talagang malaki na. Hindi na kaya. Ang lahat lang yun, sabi ko yan, material na bagay lang yan, mawawala yan. Nung na lumakas na ang loob ko, pinayuhan ko na lang ang asawa ko na huwag mo nang intindihin yung mga problemang yan. Hayaan mo ka kung yung problema ang mamroblema sa iyo. Huwag na ikaw ang mamroblema doon sa problema. Hayaan mo lang yung problema ang mamroblema sa iyo. At purihin ang Panginoon, lumakas ang loob na wala na yung balak niyang pagpapakamatay. Talagang matindi. Hindi na kaya yung nangyari. Kaya ganon. Nung ako po'y mag-final exit na noong 2006, ako po'y nag-final exit na dahil sa overage na sa Saudi. Pag uwi ko po, medyo mainit-init pa ako, mainit-init pa yung spiritual life ko. Pero ang tanong ko po pagkadating ko kung mayroon kayang gawain dito sa Nasi, ang kinukunta ko yung pamangkin ko sa Malabanan, si Joan. At wala ho ikatiyo, wala tayong gawain pa doon, walang church pa doon. Hanggang sa yun, tumuloy na ako ng tumuloy. Bumili ako ng tricycle, naghanap buhay ako. At sa paglipas ng panahon, dahil sa kaabalahan sa hanap buhay, unti-unti ako nanlamig. Hindi naman nanlamig na kuwan, hindi lang yung active ba na nag-cheer, pero yung prayer and fasting ko, tuloy-tuloy pa rin. At yun, itong bandang later na, ako umuwi diyan sa Malabanan at tinanong ko ulit sa
pamangkin ko, mayroon na kayang gawain doon sa natin, mayroon simbahan na kaya doon ng born again. At yun, nung nasabi ng pamangkin ko, mayroon huwi ka, dalawa pa ang simbahan doon sa Duluhan at saka doon kina Simeon. Ayun, talagang overdue po ako, tuwa-tuwa ako, sabi ko purihin ang Panginoon at ako'y answer prayer. Dahil matagal ko pong ipinagpipray na magkaroon ng mga evangelist dito na magtuturo ba ng salvation at saka magkaroon sana ng simbahan. Purihin po ang Panginoon at sinugon ng Panginoon yung panalangin ko. Dahil ako po'y naniniwala, ang akin pong paniwala, nung ako'y lumago na sa pananampalataya, ang akin pong paniniwala talaga, wala pong kaligtasan pagka hindi ka na born again. Kasi yun po ang nakasulat sa John 3:3, John 14:6. Talagang ganun po ang paniwala ko. Pag hindi tayo na born again, kapahamakan ang pupuntahan natin. Dahil yun po ang nakasulat sa Biblia. Maliban ang tao ay panganak na muli, hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Ay talagang nandun yung concern ko. Pag natutuhan ko rin kasi na dalawa lang pupuntahan ng tao pag namatay yung langit at impyerno lang Ay pagka hindi sa langit pumunta, hindi sa impyerno. At ako'y nagkaroon ng awa doon sa mga kaluluwa ng taga-Nasi. Hindi lang sa mga pamangkin ko, lahat ng taga-Nasi, ng mga kababaryo ko, kabarangay ko. At talagang yun ang dalangin ko, magkaroon ng gawain dito, magkaroon ng simbahan at magkaroon ng evangelist. Kahit po umuulan, kahit malakas ang ulan, kahit po ba't kayo ako hindi natatakot sa bagyo? Hindi ako takot sa bagyo. Takot ako sa Panginoon. Kaya kailangan sumunod tayo. Tunay nga po ako ay nagpapasalamat at yung isang pamangkin ko, bali dalawa na yung na nagsisimba na sila. Mag-anak nila Konsehala Emilia. Minsan sumasawa din si Jere. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon at na unti-unti na makakakilala sila sa Panginoon sa tulong ng mga evangelist natin. Ako po'y nagpapasalamat sa kanilang buhay. At dahil sila po ay talagang matiyaga, purihin po ang Panginoon.